Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong ginawang investigation, ongoing investigation actually, ni na Senator Bato de la Rosa, Bongo, at Robin Padilla. Plus si Baste. At ang mga taga KOJC. Diyan nga ho sila sa Davao City nag-hearing. Ang ganda ng venue, grabe. Nainggit yata si Bato. Ginaya yung House of Representatives na lumalabas, 'di ba? Naghihiring po sa labas. Oh, at yung sa Quadcom and then yung sa Pangasinan, ay sa Sambales, yung kasama kami noon. Issue West Philippine Sea. Okay? Now, ang kapansin-pansin na nga rito, nakakatuwa po, nagkita po si Baste. At saka etong si General Torre. Naalala ko lang kasi ito 'di ba? Sabi niya dati, "Are you a master? I would be glad to slap this man. If I see him, I will slap him." Oh. 10 days or 11 days na ang mga pulis natin sa KOJC. Hindi siya nagpakita. Nagdadala lang siya ng supply ng pagkain. 'Di ba? Hindi siya pumupunta. Dapat pagka mayor ka, talagang papupuntahan mo doon. 'Di ba? Dapat parang Sara ka, gano'n, mananapak ka rin. Oh, mas matapang pa pala sa kanya si Inday. 'Di ba? Si Inday kasi nanapak. Siya naman nagbanta lang. Natawanan lang tuloy siya ni General Torre. Sabi rito, "He is new to me, and I will slap this guy. Is it one of my ambitions in life to slap a general? After listening to him, he came here with a preconceived narrative." And sabi naman ni Torre, "It has come to our attention that Sir Nick has been subjected to bullying and," sabi po ng PNPA graduates ng Lacan community, "has been subjected to bullying and mistreatment by powerful politician in Davao City. And we want him to know that such behavior is unacceptable and has no place in our community." Now, pero yung naalala ko naman sagot din dito ni General Torre dito sa sinabi ni Baste, hindi na lang daw niya po papatulan dahil alam naman niya yung tao na puro bunganga lang, alam naman niya kung tinutotoo yung kanyang banta. Okay? Kaya po kanina nagkita sila doon sa sa hearing. Ang problema, saglit lang umalis si Baste. Patapos magtanong, sabi niya, meron po kasi akong pupuntahan Meron lang akong gustong iwanang tanong. Tanong. Ang tanong niya nakakatawa. Gumamit ba kayo ng tear gas? Gumamit daw ba ng tear gas? Di ba? Ay nako. Sa mga video na yon, ito. Pero kitang-kita sir kung saan nanggaling. Later sir. Thank you. Thank you. Yan, yung video na yan kasi, yung sinasabi nila Badoy, panay sumbong si Badoy yung usok daw pong puting yan daw po ang tear gas. Chair. Yes, yes, by Dr. Nori Badeo. I think it is of note to tell you lang that, to report to you that in the wee hours of the 24th of August, I approached General Torre and I said to him, "Ikaw mula't simula wala kang ginawang legal at moral." And then he said, "Like what?" And then I said, "Wala kang respects this Senate hearing right now." Kanina sinabi ko yung usapan namin, di ba, na kaming dalawa lang. And then he says, "It's her word against mine." And then when I said that there was a video. Alam nyo, nakaka-irita tong babaeng ito. Sobrang napaka-intrigera, no? Grabe. Napaka-unprofessional. It was recorded. He very comfortably flip-flop. So this is a very important point, because right now he's comfortably lying in a Senate hearing and he thinks that arrogance is that he can get away with it, and then that arrogance will be suffered by the KOJ. Requirement before you serve the warrant of arrest. Okay. Yun po yung naging reply nito. Hindi ko na pagsunod-sunod Ito yung naging reply ni Lorraine Badoy. Kasi nga, tinanong ni Bato de la Rosa. Pasilip-silip lang kasi ako kanina, buti nga minigsan nito sa akin Nainis ako sa kabubuhan nila. Ngayon, ang sabi, I could generate that question to General Torre. Sabi niya, gumamit ba kayo ng tear gas?
Sabi ni General Torre, Your Honor, that's negative, di kami gumamit ng tear gas kasi wala kaming gas mask. And yan number 1 yan sa procedure. Na pag gumamit ka ng tear gas, dapat hindi ka maapektuhan. Sabi ni Bato de la Rosa, yeah. I agree with you. So napahiya po doon sina Lorin Badoy. Na panay ang sumbong. Panay ang sumbong sa mga kamote. Tama, SOP ang gas mask. Dahil hindi talaga biro ang epekto ng makalanghap ka ng amoy ng tear gas. Diyos ko. Naalala ko nung kami tinirgas nung panahon ni Gloria Arroyo, nilusob namin ng Malacanang. Yung failed EDSA 3. Yun ang titirgas sa amin eh. Unang usok sa kanila eh. Paglabas nun sa barrel nila, may usok nang naiiwan yun. Paano kung yung hangin pa salubong sa kanila? Nilanghap nila agad, di ba? Is that you should have reasonable ground to believe that the person that you are going to arrest is inside that facility that you are going to get into. Okay. So sinasabi niya rito, isa sa procedure o isa sa requirements ng pagsiserve ng warrant, dapat meron talaga kayong reasonable belief. Talagang alam ninyo na pinaniniwalaan talaga ninyo. Nandun nga yung tao, yung subject. Positive talaga. Ibig sabihin, talagang nag-background check kayo roon, talagang ginamitan nyo ng intel yan. Ngayon, yung tanong rito ni Bato de la Rosa, ang ganda ng sagot. More than reasonable ground, sir. Yes, sir. By what? We have more than By what means? By what means? This is the second time that this warrant is served by the PNP. The first one is in June 10, sir. We have more operation. And also, it is reported, sir, in the LRAD. Kaya nga sabi nila, sir, very clear ang instruction ko, sir. Because after I talked to him, I played my recording on the LRAD. Ito po, pakinggan nyo para maliwanag sa lahat. Kasi pati ang pag-static ng mic, pati ang pag... Okay, ang sinasabi niya kanina, nakat eh. Ang sinasabi niya doon ay sabi niya, everything is pointing na nandito talaga si Kibuloy sa KOJC. Yung mga insiders namin, na mga nagtitip sa amin, yung mga tipsters namin, ay accurate talaga sinasabi nila nandito. Ang sinasabi niya, kaya ito ay pangalawa na rin ang pagsiserve namin. At saka isa pa, bakit very defensive yung mga tao? Di ba? Kung wala doon ang kanilang poon, bakit nga naman defensive masyado? Tama rin naman siya doon. Okay? So ngayon, ito naman, yung inginangal-ngal nila. Malfunction ng public address system, pinaghanda. Iniiyakan kasi rin nila rito, bakit daw, in less than 30 minutes, kasi sabi niya 30 minutes, papasok kami. Sabi niya. Wala pa raw daw 30 minutes, sabi ni Torion, nagsimula na raw dun sa may likuran. May mga putok-putok na raw silang naririnig. Tapos sinira na yung bakod. Tapos yung loob pala may barbed wire. Diba? Yun yung isang merong nga namatay na lalaki inatake sa puso. Yun. Yung tinatanong pa kung gipusil ka ba? Yun. Na hindi nila alam i-first aid. Ayun, namatay yung mama. Kawawa naman. Pinagbantay-bantay lang sila pero walang training sa first aid yung mga tao ni Kibuloy. Police pa yung nag-try na mag-revive sa kanya. They did their best pero wala talaga more than 5 minutes na yun nung pinanonood natin yung video. Diba? Mismo galing sa cellphone niya yun. Kinuha pa nung kasama yung cellphone niya. Nag-video pa, anak ng puta. Kawawa naman, mga inosente. Ngayon, ito yung sinasabi niya na may announcement naman ako. Ang sabi pa nga niya rito baka magkaiba kami ng timeline. Yung 30 minutes ko, iba yung 30 minutes niya. simple lang mamiloso po si Torre. Pero ito tanong ko mga kapatid. Kailangan ba talaga merong ibibigay na palugit ang mga pulis pag magsiserve ng warrant kapag may humaharang? Kailangan ba magbigay pa sila? Di nawala na yung element of surprise, di ba? Sabi, JDB pass na ako sa portion na kinabato. Na-blood ako. Ay nako, kaya nga hindi ako nanood di ba? Yun ang tanong ko kailangan ba merong palugit? Di ba? Grabe naman ka-demanding itong mga damuhong ito
Dapat dyan, ay nako, ako ang general, ako tangke dalhin ko dyan eh. So the best solution, Tapos lahat ng humaharang, pagdadamputin ko, anong maximum tolerance? Lahat yan nangaharang, damputin. Di ba? Sampahan ng kaso. Same day, sampahan ng kaso. Ewan ko lang kung meron pang humarang dyan. Baka kahit aso ni Kibuloy, hindi na humarang eh. is a recorded message in the LRAD with me beside it. Boses ko rin yun, sir, na nagsasabi, ako po si Police Brigadier General Torre, ako po ay may warrant. Anyway, Your Honor, we have videos, Your Honor, which would prove that even before we even talked to him that there was no need to use force, and we are cooperating, and even before the lapse of 10 minutes, Your Honor, there was already an explosion at the back, and ito yung kinukwento ko kanina. we received calls, frantic calls, that they were already tear gassed. Anyway, we will leave that, Your Honor. Hindi, kasi po ang utos ng presidente natin is maximum tolerance. Okay, yan po yung sagot. And we will continue with day 2, August 25, the pepper spray. So we will continue the narration, Your Honor. During the omnibus search, Your Honor, we had a hard time with our lawyers, Your Honor, as to who will we follow, because it was really if there is an only rise, Your Honor, it was also an unlimited search, Your Honor. If there's an only rise, meron din daw ang unlimited search. Putragis naman, ang lawak ng lugar nyo. 30 hectares. Di ba? All places of KOJC was actually searched, Your Honor. All places, Your Honor. And by 9:40 in the morning, the search was already completed, Your Honor. May video. The video to say, but in that instance, sir, it is already established until they want to question it again. We don't need a search warrant to implement the warrant of arrest. Alam niyo, dyan ho nagpapakita ng kabubuhan si Attorney Torion eh. Siyempre mga kapwa lang nila abogado, ng mga sumisimpatya kina Kibuloy, ang magsasabi na kailangan. Simple lang halat yan, putragis, kahit man lamang, kahit na first year nga lang sa College of Law, kahit na basic law nga lang eh. Alam kung para saan ang warrant of arrest at kung kailan ito kailangan, ganun din ang search warrant. Ngayon, ang tanong, kapag nagtatago ba ang iyong hinahanap, hindi mo ba pwedeng i-search? Ibig sabihin po nila ng mga engot na to, kailangan kumuha ka ng search warrant para mag-search ka, hanapin mo yung nakikipagtagompong na pugante. Siguro pagka nag-apply doon ng PNP, sasabihin, Judge, kailangan po namin ng search warrant kasi hinihingi nila doon. Sabi ng judge, general ba to? Bobo ba to? Mapapakamot na lang ng ulo no? Inang buhay ito. Gusto nila may search warrant. Okay, sabi ko nga sige, granting, merong warrant of arrest, merong search warrant, di ba? Meron ding 30 minutes na palugit para magsilayas kayo sa harapan nila. Ang tanong, papayagan nyo ba silang malayang makapaghalughog dyan nang hindi kayo nang gugulo? Di ba? Ang pagkakamali ho ng pulis natin dito kasi, from the very start, hindi po nila pinagdadampot lahat ng humaharang. Dapat po yung mga tao nila, yung mga pulis nila na nakabarikada ron, yung mga shield, meron po silang mandurukot. Okay? Diba, naka-shield, may makulit dun sa harapan. Talagang nagwawala ron na hindi lang putak ng putak, namumukpok, gumaganon. Pagka ganun po, dapat merong tagahila, biglang bubukas, hugot, pasok sa loob ng shield. Diba? Kuyugin nila, tapos posas. Ganun ang ganun. Pasakay ron sa bus. Diba? Iproseso. Ganun. Tangina, ewan ko lang pag hindi nagsitinuyang mga yan eh. Diba? Sampahan agad sila lahat. Puro isa lang ang kaso nila. Okay na ito. Videos, Your Honor, which would prove that even before we even talked to him that there was no need to use force, and we are cooperating, and even before the lapse of 10 minutes, Your Honor, there was already an explosion at the back, and we received calls, frantic calls, that they were already tear gassed.
And we will leave that, Your Honor. And we will continue with day 2, August 25, the pepper spray. So we will continue the narration, Your Honor. During the omnibus search, Your Honor, we had a hard time with our lawyers, Your Honor, as to who will we follow, because it was really if there is an only rise, Your Honor, it was also an unlimited search, Your Honor. All places of KOJC was actually searched, Your Honor. All places, Your Honor. And by 9:40 in the morning, the search was already completed, Your Honor. May video, may video, may But I video. want the video to say, but in that instance, sir, it is already established until they want to question it again. We don't need a search warrant to implement the warrant of arrest. The search warrant, again, sir, I will reiterate, is for objects, contrabands, Correct. illegal items. And we Correct. never said that there are illegal items, contrabands, or things that we are searching in KOJC. What we are, if we intend to use tear gas, we must prepare for gas mask, standard operating procedure, sir. Correct. I agree. Para sila sinampal dyan eh. Nag-agree. Akala nila magagalit si Bato na, bakit tayo tinirgas? Kawawa. Yung mga bata doon, kawawa. Yung mga matatanda. Yung mga babae, kawawa. Akala nila Bato gaganon eh. I agree. You cannot use tear gas kung wala kang mask. Ikaw rin mismo tatamaan. So, you stand by your word na yun, yung Fire extinguisher, and we will show it in our presentation, sir. Maraming fire extinguisher ang ginamit, sir. Parang maganda nga ganun eh, no? Paalisin yung mga pulis dyan, tapos hayaang makatakas, makapunta ng Indonesia. Cooperating ba o nangaharang? Siyempre nangaharang, di ba? Nangaharang sila. Kita nyo naman araw-araw yung mga videos eh. Kitang-kita roon kung paano nilang harasin yung ating mga kapulisan. Ay nako. Dapat sinabado, idamputin din yung mga yan. Grabe rin mga, kahit na yung ganung mga bunganga nila, that is one way, di ba, na pangaharang nila. Sila yung mga nagagatong dun sa mga members eh. Alam nyo ba, na buong maghapon maririnig mo na lang yun, naka-live, yung mga nginangaw-ngaw nitong mga taga-SMNI. Tapos susundan pa nito, pag natahimik yung istasyon, eto ngayon may magtatayo ng mikropono ron, magngaw-ngaw ng magngaw-ngaw. Oh. Sabi nga nila eh, kapag ka siguro umalis yung mga polis dyan, member na daw ni Kibuloy. Kakulto na rin daw nila. Ay nako. Ano yun? Bato takot kay Tore, Tore takot kay Bato. Alam niyo kung bakit sir ang tawag? Ito kung bakit sir ang tawag dyan ni Tore sa kanya, hindi your honor. Hindi naman po nangangahulugan na para kay Tore, wala nang honor, wala nang tangal, etong si Bato de la Rosa. Pareho silang mista. At kahit na po, na laos na si Bato de la Rosa, dyan po sa kanila, hindi yun ang tinitignan. Ang tinitignan dito is the seniority. Okay? Seniority. Yun. Okay? Kaya yung pagtawag niya ng sir, that is a sign of highest respect dito po sa hindi natin marespeto na but si Bato de la Rosa sa kanyang pinagagagawa kasi. Di ba? Ano, si Tore ang magpasa kay Bato pag dumating ang warrant nila. Maganda rin yun. Di ba? Senator Bato, tara, iserve natin ang warrant. Tingnan natin, di ba? Tapos si Bato de la Rosa papasok sa loob. Pass! Tor! Cubes! Pak! You! Labas ka na! Andito ako! Akong bahala sa'yo! Gagarantiyahan kita! Hindi, pero alam nyo in fairness. Ito, para sa mga DDS, nako, kanina nilaglag kayo ni Bato de la Rosa. Okay, nilaglag kayo ni Bato. Kala nyo? Yun lang nga pagsang-ayon dapat dito sa ganitong pagdinig. Everybody is expecting hindi aayunan ni Bato de la Rosa ang mga pulis. Pero Diyos ko po, inaayunan ni Bato de la Rosa. Ngayon mga DDS, banatan nyo. Orahin nyo. Bakit? Alam nyo, ganito lang yan eh. Si Bato de la Rosa kandidato sa susunod na halalan. Re-electionista yan. Dahil konti na lang kayo,
16%. Mas lalo na siguro sa actual. 'Di ba? Kasi hindi nga kayo maramdaman sa mga rallies ninyo. Siyempre si Bato de la Rosa po, naghahanap na rin ito ng way out. 'Di ba? Para makakuha ng simpatya ng mga supporters ng administrasyon. Hindi lang kaya ni Bato na diretsahan ang pagtalikod. Kasi nga sinabi niya noon, baon talaga ako sa utang na loob kay Pangulong Duterte. Walang batong matigas ngayon kung wala si Duterte. Oh, 'di ba? Ito pa kapansin-pansin. Bakit dalawa lamang sila ni Robin Padilla ang nandyan? Samantalang 3 ho ang nagpunta. 3 po 'yan. Ayan oh. Oh, 'di ba? Andiyan si Bato, Bongo, Robin Padilla. Pero naku, kanina napansin ko sa pasilip-silip ko hanggang nitong gabi, bakante yung kay Bato de la Rosa, kay Bongo. Hindi kaya nandoon na naman to sa bahay ni Tatay Diggs? 'Di ba? Pumunta kayo ron para mag-imbestiga tapos nandoon ka nangangapit bahay. 'Di ba? Ibig sabihin ba nito hindi naniniwala si Bongo kina Kibuloy? 'Di ba? Wala, hindi siya sumasali kanina eh. Ito pa nakakatawa rito. Ultimo sakit ng ulo inirereklamo ng mga to ng KOJC. Sabi rito, breakdown of chief complaints. Abrasion. Kasi naman kayo gago eh. Naghaharang kayo ng pulis, gigit-gitin nyo. 'Di ba? Sariling kagagawan nyo. Ang number 1 daw po nilang nirereklamo ito, eye and throat irritation. Bakit? Kasi raw tinirgas sila. Wala nga tirgas eh. Ang may kagagawan po nito, mga taga KOJC. Ginamit nila yung fire extinguisher, tapos nagsusunog din sila ng gulong. Ito pa, chest tightness. So yeah, sunog pa ng gulong. 'Di ba? Tapos swelling at occipital area. Yung sa mata, 'di ba? Pamamaga. Puyat kayo ng puyat parietal area, madarit sa may harapan noo, ganyan. Dizziness and headache and face numbness. Meron daw isang nakaranas niyan. Paano hindi kayo makakaranas no? Sino ba naman ang ilang araw na kayong puyat? Nauulanan, 'di ba? Gutom, ma-stress. Meron ding pain at right shoulder. Natural, puro kayo ganun ng ganun maghapon eh. Puro kayo nakaganon ng cellphone, puro lahat naging instant vlogger. Tapos body weakness. 17. Dapat pinaba-vitamins din po kasi ng KOJC yung mga tao nilang, yung mga rallyista nila sa loob. Pati yung may isa sumakit ang ulo. Siguro kaiisip. Diba? Kaiisip na nagmumukha lang kaming tanga sa ginagawa namin dito. Bruises and abrasion. Tanginan yan pinagsama-sama lang. Eye irritation. Parang mga tanga lang talaga tong mga to eh. Ayan inspection sila. Diba? Ito yung bagong semento. Hinukay. Bagong semento. Yung hukay na pinakita rin nila sa picture na nilabas yung nakaraan, sabi raw ni General Torre, yun daw ay Photoshop. Okay? So ngayon, eto naman po, may nakita sila sa loob na bagong simento. Merong isa, epoxy yung ginamit daw. Kaya hindi nila mabuksan, matigas na. Ito, bagong simento lang daw. Sabi ko nga, kung naghukay dyan ang mga pulis, at wala silang nakuha na tunnel, di dapat pasalamat kayo, iniwan nilang intact na kasemento pa rin. Di ba? Kaysa iniwang nakatiwangwang. Kung iniwang nakatiwangwang yan, di ngaw-ngaw kayo. Ang sinasabi ho nila naman, baka daw may iniwang heavy equipment dyan. Tapos ang purpose para masira yung gusali. Anak ng putya. Parang parang tanga lang. 'Di ba? I-excavate daw nila at yun na nga hinukay po nila kanina. Tapos nakita nila bago yung mga bakal sa katali ng alambre. Mabuti nga ini-restore. 'Di ba? Ni-restore. And besides, hindi naman nasa gitna yan, hindi yan makakaapekto sa integrity ng building. Nasa gitna, wala silang pinutol na
Wala silang pinutol na ganito, na biga. Walang ganyan. Wala silang binali na poste. Oh, walang binutas na slab. Diba? Ground yung ano nila sa loop, groundworks yung ginawa nila. Ito yung mga tambak na kahoy, tinanggal. Parang mga tanga ang puta. Oh, ganda. Natuwa lang ako rito, ang ganda ng venue. Pero nasaan si Bongo? Oh my God, nilayasan sila ni Bongo. Diba? Nakakatuwa na nga tong hearing na to kanina, wala na yung nagsisik ng ano ng recognition ng chairman. Basta sana sabat. Sabat. Pagsagot ni General Torre, sabat agad itong mga to. Kaya nga sabi ko po, this is a joint committee hearing. Ang isang ka-joint hearing dito ni Bato ay ang KOJC officials plus etong si Baste. Oh. Ano pa no? Iwan lang po ako ng tanong kasi may pupuntahan ako eh. Sabi niya. Gumamit ba sila ng tear gas? Tapos meron pang isang speech yan kung yung mga kapulisan daw lumalabag gumagawa ng paglabag sa batas. Ay nako. Style kasi nito, kinakapikat yung style ng tatay niya na pabarumbado, pagagugago, kasi bumenta noon sa mga Pilipino eh. Ngayon, ang pinakamaganda hong gawin natin dito sa mga to sa 2025 election, ay huwag iboto lahat ng mga taga-PDP. Oh. Kahit po sa lokal, ibasura nyo. Halimbawa, yung mayor ninyo, PDP. Kung di ako nagkakamali, merong PDP, Malapitan. Di ba, PDP. O, dapat iwan mo na yung PDP. Pag di mo iniwan ng PDP, dapat iwanan niya ng mga loyalista sa Caloocan. Di ba? Talagang tunawin natin ang grupo ni Digong. Kaya lumalaki yung ulo ng mga to, maabuso, di ba? O dyan sa Davao City, yung mga nagsasabing ayaw na nila sa mga Duterte, putragis, panindigan nyo. Di ba? Huwag kayong magpahalata. Gaganon pa rin kayo. Lalabas kayo ng bahay, gaganon-ganon kayo. Tapos ang isusulat ninyo, Migs Nograles. O, di ba? Para matigil yung angas-angas ng mga to. Yabang, mananampal daw ng general, pangarap daw sa buhay.